Kumustahin natin ang industriya ng mga jeeps. Nasa linya po natin ngayon ang presidente po ng Pasang Mazda, si Kaobet Martin. Sir, magandang araw po sa inyo, Kaobet. Ay, magandang umaga, kaibigan Dennis. At sa mga naikinig po at nanonood sa ating himpilan, isang magandang umaga po. Yan, bago natin pag-usapan yung service contracting ng gobyerno sa mga jeepney drivers sa Kaobet, pag-usapan muna natin to. Magandang balita po itong 10 pesos per liter fuel subsidy program po ng DOTR-DOE. Ito po ba kinagaganda ng inyong kalooban? Dahil magandang balita ito. 10 pesos per liter ito, Kaobet, ha? Alam mo, kaibigan Dennis, talaga natutuwa ang mga driver natin. At yun yan, nagkaroon kami ng hearing sa mababang kapuluan sa Congress. At pinalaki din yan under the chairmanship Committee Chairman Congressman Franz Pumaren. Ganun din sa Senado. Pinalaki din po namin yan under the chairmanship of Senator Win Gatchalian. At we requested also the OTR na panawakin ang pagbibigay po ng 10 pisong diskwento na per litro ng diesel. Huwag lamang po dito sa mga selected routes. Kasi actually, may mga piling lugar lang yan na kaibigang Oo nga eh. Ang nakalagay dito, Kaobet, first phase po ng programa, selected routes lang po ito sa National Capital Region initially. Tama po. Commonwealth, Quezon Avenue, Zapote, meron dito, Bonifacio, Rizal, Marcos Highway. Yung mga ganyan muna ang initial. Yan lang muna. Kanya po nirequest din po namin din sa hearing na madagdagan at nationwide na para pakinabangan po ng ating mga kasamaan sa probinsya. At very positive naman po ang response ng ating LTFRB, ang ating chairman ng LTFRB, Atty. Vigor Mendoza, at ang ating kalihim Bani Lopez na talagang gagawin nila yan at pag-uusapan. Siyempre, may mga programa sila tungkol dyan. Kaibigan Dennis Well, sabi ko, sa lalong madaling panahon siguro, matapos na yung programa nila para matulungan po natin higit yung mga kasama natin sa mga probinsya at yung mga rutang hindi ho na bibigyan ng 10 pesos fuel subsidy. Very positive po ang response nila dito. Ang tama ho itong nasa aking harapan, maximum of 150 liters per week. Tama po ba ito? Yes, tama po yan. Kanya pagka isang driver, naka 150 liters na, ibig sabihin po yun sa 10 pesos, 15,000 a week. 1.5 lang. Ay, 1.5. Sorry. Sumobra ako ng kwentada. 1.5 a week. Sabado at Linggo, wala ho yan. Then next Monday ulit to Friday, meron naman po tayo yan. Ano po ba ito pwedeng gamitin, kunyari, kung 150 liters per week, ito po ba pwedeng gamitin ng mga drivers, siguro sabihin natin 2 araw, 3 araw, maski hindi na antayin yung 1 week? Pwede yung gamitin. Basta ang kanilang maximum fuel consumption 150 is 1,500 a week. Yun po yun. Kanya nasa driver na po ang gagamit niyan at bahala na sila kung paano nila i-discard yan. Wala na ho tayong panawagan para dun sa excise tax at VAT sa langis, Kaobet, dahil ito'y okay na, kahit pa paano. Well, okay po yan, pero yan po yung napag-usapan din namin during our hearing sa Congress, House of Representatives, at pinalaki din po yung excise tax na yan, at kanila din po yung sinusulong yan ng ating mga kongresista. At ganoon din po sa mataas sa kapuluan na sa Senado, talagang gusto rin nilang matanggal na po yung excise tax na yan sa diesel at sa gasolina dahil pati na po ang VAT dahil ang nabigyan niya lang po itong LPG at itong kerosene hindi naman namin nagagamit. Although nagagamit ito ng ating mga magluluto, yung ating mga kasamaan sa hanap buhay. Pero all what we are asking for the Senate and yung excise tax at saka po pati yung VAT, ibigay muna habang mataas po ang presyo. Iyon. Parang last time nag-usap tayo, yan ho yung panawagan ninyo, Kaobet, at napag-usapan natin na may mga kaibigan tayo, mga jeepney drivers na paparada na, kumbaga, hindi na sila dahil sa taas ng, hindi na sila babiyahe dahil sa taas ng presyo ng krudo. Pero with this development, ano po ba? Dadami po ba yung jeep? Madadagdagan? Magtuloy-tuloy yung kanilang biyahe? Paano po? Well, sa ngayon po, dumami na po ang ating mga sakyan ngayon at medyo nagsisigap na ng trapiko. Unlike before, during your interview to me, na talagang
nasa 120, nasa Oo nga. 130 ang diesel. Kanya, yung iba nga po, nabanggit ko sa inyong istasyon, naghahati na lang ng paglabas. Yung iba, kung 35 units, 20 na yun, bukas yung 20 Oo. o yung 15. Dahil para lamang hindi maputol po ang service sa ating mananakay. But at the moment, since bumaba na po ang kurudo, at medyo tumaso ngayon ng almost 3 pesos, nasa 90 pa rin, malaking factor na rin po yung 10 piso pinag-uusapan natin, fuel subsidy, at saka po yung mga AX na itulong sa ating hanay. Oo, kasi per liter ito, Ka-Obet, per liter. Tama po yan, tama Oo. po yan. So, ang aming request, ulitin ko to your station, nationwide lang po sa mga selected routes para naman po makinabang ang iba pa natin kasama sa hanap buhay. Ito pong tulong ng gobyerno po sa inyo, particular po ng DOTR o DOE, wala pa ho itong sinabi ko hanggang kailan, Ka-Obet? Wala pa akong sinasabing matatapos yan, but they will inform us kung kailan matatapos. So, ang sinasabi nga ho namin, ang panagutan namin yan, yung pagkakasuspindi ng ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos, doon sa pay increase, kung maaari, wag ho yung puro ayuda. Ang ayuda na uubos Oo. Siyempre, nakatulong, pero pansamantalang, sabi ko nga, band-aid solution, pero malaking tulong ho yan. Yun din ang usapan namin sa Secretary Gatchalian. Talagang, nakatulong ho ng malaki, pero pansamantala. Oo. Samantalang ko yung pong aming request na pay increase, yun habang tumatakbo ang ating mga jeepney drivers, paikinabangan yan. At saka isa pa, kaibigang Dennis, Go ahead. madiin ko rin pong idiniin na pinakiusap sa mga congressman natin, mga senador during my 2 days of hearing sa House of Rep, hearing sa Senado, na yung pong balik-aralan ng oil deregulation law. Kasi ito ho ang magpapahirap sa amin ng transportasyon at sa lahat ng sektor na gumagamit po ng petroleum product. Pero mukhang positibo naman po ang ating mga congressman at senador dito, kanya i-revision nila yan at iimbitahin kami. Ang request ko, imbitahin kami during the consultation, public consultation, para makapag-input din ho kami tungkol dito. Tama. So, walang deadline kung kailan ito at wala rin pinag-uusapan na kapag bumaba ulit sa 50 level o 55 level, matitigil yung subsidy. Wala pang ganun, Ka-Obet? Wala pong napag-usapan ganyan. Kung bumaho ang napag-hapyolandan, pagka yan ay nag-normalize na, ititigil na po lahat ng fuel subsidy. Dahil ala na dapat i-subsidize kasi nag-normalize na po ang presyo. Yun din po ang kahilingan namin. Pero yun nga ho, ang aking kapalit naman dyan, kahilingan din naman namin, in return, i-aprubahan na at ipaklusot sa Pangulo at sumulat na po kami, nag-ius kami na pag nag-normalize na, ibigay na naman yung piso para naman at 2 piso sa modern jeep para magkatulungan po tayo. No? Kasi yun ang susunod kong katanungan, Ka-Obet. Kung binigay itong ganitong kalaki, baka pwede namang piso lang naman yun, Ka-Obet, di ba? Opo, tama po yan. Tama po yan. Yun yung kaibigan Dennis, piso lang. Kasi ito, 10 pesos per liter, malaki ito. Baka naman yung piso pwede. Yan, tama po yan. Tama po yan. Yun po aming kahilingan. Okay. Kumusta naman po yung service contracting program po ng gobyerno dito po sa mga kamiyembro natin? Ayos naman, no? So far, so well, alam mo kasi ang service contracting na ito yung net service contracting. Hindi naman malaking kikitain namin ito, maliit lang. Pero the purpose, ang layunin po, objective ng ating DOTR at ng ating LTFRB, Chairman Bicor Mendoza and Secretary Libano Lopez, makatulong ho sa mga mananakay. Kasi ang mananakay po may less 20%. Yes, tama. At kami naman po, yan po, ang senior naman po, 40%, pero hindi ho straight 40 yan ang computation. Less 20, tapos doon sa less 20, less 20 po. Hindi automatic na less 40%. Matatalo ang ating driver doon, kaibigan Denny. So, yan pong social net service contracting talagang itutulong sa mananakay. At kahit paano, malaking tulong din po sa amin at sa ating mga driver. Kasi we are being paid. Binabayaran po kami sa modern jeep ng 40 pesos per kilometer. But the maximum limit of kilometers, kailangan makakonsume kami ng 100 kilometers. That is 4,000. Oo, kasi jeep parang naman po ay 330 pesos per liter, 3,000. Kanya malaking tulong po sa amin to, kahit paano. Kumusta na ho yung issue na yung tungkol sa banner, Ka-Obet, yung hindi nilalagay yung banner pero kasama sila doon sa service contracting?
Well, mabigat po ang utos ng ating chairman na Attorney Vigor Mendoza tungkol Opo. dito sapagkat meron ho ba sila kaibigan din sa pinalalagay ng mystery commuter. Commuter. Na pag sila'y nahulihan ay talagang isosyo ko sila and the Naku. owner or the cooperative itself or the company will suffer the consequences. Kanya po yan po yung mahigpit po ang utos ng ating chairman Vigor Mendoza ng LTFRB na ibigay yung nararapat sapagkat kami naman ibinigay namin yung nararapat para sa inyo. Ganon din po ang utos ng ating kalihim Banoy Lopez sa aming mga transport leader at sa mga aming cooperative at korporasyon na nakiisa po sa programa ng ating pamahalaan. Ka-Obet Martin, maraming salamat po sa mga updates na yan sa oras na binigay nyo rin po sa DWIZ po. Maraming salamat kay Wigan Dennis sa DWIC, sa mga naikinig po sa ating mga kababayan. Magtulong-tulong po tayo sa panahon ng nakita ko na po dito rin sa istasyon kay Wigan Dennis. Magtulong-tulong tayong lahat. At awa na Diyos tayo medyo sa pagtutulong natin, medyo naiibsan na po ang problema ng transportasyon. Pero eto, sumisipa na naman dahan-dahan itong presyo. Kanya hindi pa rin ako kumititigil ang pagsiservisyo sa inyo aming mga minamahal na mga commuters, aming minamahal na pasayeros, para lamang po kayo masilbihan namin ng tapat at magandang serbisyo. Maraming salamat, kaibigan Dennis at DWIC. Isang magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Presidente po ng Pasang Mazda, si Ka-Obet Martin.